And then number two, doon sa mga existing naman ng mga freelancers, ano naman din yung marerecommend mo sa kanila pag maghahanap ng clients? Okay. So, dun muna tayo sa first question, kung mahirap ba Yes, yung yes. yung media buying. Ako paniniwala ako is ano lahat naman ng bagay mahirap sa umpisa, 'di ba? So, nasa sa inyo na lang talaga siya kung aaralin niyo siya ng mabuti. And yun nga, as long as may tama kayong guidance and tama yung mga fina-follow nyo kung meron man sa YouTube or sa Google kayong fina-follow is okay naman yun. Matututo at matututo kayo. Pero at the same time kasi, the best way to learn is to experience it. Madali lang kasi madali lang kumuha ng course, aralin. Pero kung Mm-mm. hindi mo naman siya ma-apply, hindi ka rin matututo talaga kasi iba yung feeling ng may ginagastos ka na pera ng kliyente mo. And yun nakikita mo talaga yung results ng mga campaigns na nirarun mo. So kung mahirap, mahirap siya kasi pera yung pinag-uusapan natin, yung tiwala ng kliyente is nasa sa inyo. Pero at the same time, yung pagiging mahirap niya is fruitful din siya at the end. Kasi yun nga, being a media buyer is isa yun sa highest paying pagdating sa freelancing talaga. Um, um, dati lang, well, ako ayoko sabihin nyo sa akin. Sa dating agency pinagtatrabuhan ko, isang client lang binabayaran kami nun ng mga $60,000 per month. Kasi kaya namin i-produce yung sales na kailangan nila. Yun ang kagandahan. Kapag inaral mo talaga to ng Mm. tama at sineryoso mo talaga siya, seryoso din yung mababalik sa'yo. And yun nga, yung tanong ng iba, competitive na ba? Mm. Masyado. Competitive naman lahat ng market eh. Just like with e-com businesses. Maraming e-com businesses din. Maraming bumabaksak, marami ring dumadagdag. Pero yun nga, maraming media buyers, maraming Facebook media buyers. Pero ang konti kasi is yung magagaling na media buyers. So ang goal mo is kailangan ma-include ka dun sa mga magagaling na media buyers para capture nyo yung market. And I agree with you in that one. Yung sinabi mong ano, like 60,000. Ako hindi ako nagulat doon, pero sila baka nagugulat sila. Kasi when I was working with Google din talaga, even yung 4 years ko sa Google, sa corporate world, ang isang client, $400,000 in 1 month yung budget, ganun. 500,000. Yung sila magugulat yung iba dyan. Pero sa totoo, merong ganong mga clients. Correct. Tapos, yung example mo nga kanina kunwari na pwede kang sumingil ng 100,000 kasi 1 million yung kaya mong ibigay sa kanila na sales. Tumubo sila 900,000. Tama hindi? Ganon yun guys, yung positioning. Hindi, tama ba? Oo, pag tsaka I agree with you as well ulit. Pero totoo to, dapat kahit saan ka, kahit sa niche or industry ka, hindi lang to FB ads mag-decide na kayo, dapat mag-decide ka, you're going to be one of the best in your industry. Kasi yung the best of the best lang talaga ang makakakuha ng premium rates. Magde-decide ka talaga. Tama, coach? Di ba? Yung isa-separate mo, aral ka ng aral din. Kumbaga, how do I work in my craft? Alam ko, ito si coach siguro hindi pa niya nakwento. Pero kahit magaling na yan sa FB ads, pero hindi siya natigil. Nag-aaral, nag invest din yan sa mga iba pa ding ano. Yung mas magaling din sa kanya. Kasi meron at merong mas magaling sa'yo. Ako din. Ganon din yun. I invest. Meron nang etong nagma-monthly subscription ako ng $97 a month. For example, yung mga ganun na case. Kasi I don't care. Kasi alam ko yung ibabalik sa akin nun sulit. Make Pero sense, yun guys? agree ako dun sa sinabi mo. Pero at the same time, guys, huwag Mm. kayo yung parang makikinig kayo sa magaling lang, di ba? Lagi ka yung magaling-magaling. Oo naman, tama yun. Kasi kung gusto mo matuto mag-gitara, magpapaturo ka dun sa marunong mag-gitara, tama? Di dun sa Correct. marunong mag-drums. Pero at the same time, kailangan matuto kayo na laging parang empty your cup and always listen. Kasi the more na nagle-listen ka, minsan kahit sa beginner lang, meron siyang insight na baka nami-miss mo na kailangan mo lang marinig para maging successful. Kaya ako, kahit beginner, kapag may insights sila, nakikinig ako. Or kapag may questions sila, sineseryoso ko yung questions nila. Kasi baka ako rin may mapulot ako. Or baka may nakakalimutan ako na important information pala. Makes sense, makes sense. I agree, Coach Anjo.
Pangalawa, dun uli sa ano, yung sa part sa mga, what do you call this now? Kasi after this, mag-aano na si coach, magtawag dito, meron siyang papakita sa atin. Okay? Coach, doon naman sa mga existing media buyers na meron ka pa bang mas matuturo sa kanila na tips like paano kumuha ng client? Meron ka bang maybe best practices? Isa or dalawa na pwede mong i-share sa kanila in getting clients? Or saan platform ka nakakuha? Is it purely on Facebook or nagli-LinkedIn ka pa rin? And ganun, or nagko-cold email? What do you do? Well, recently, ako talaga, ang pinagkukuhanan ko ng clients, OLJ talaga, onlinejobs.ph. Marami ako nakukuha doon. Tapos, siguro around 30 to 40% ng clients ko is referrals din ng mga current clients ko. Ang maano ko sa inyo is, sa pagdating sa pag-a-apply, uh, okay lang kapag nagsasubmit kayo tapos wala nagre-reply or kahit in-interview kayo tapos nare-reject kayo. Kasi part talaga 'yun ng industriya natin. Kahit anong trabaho naman mag-a-apply ka. Paramihan siya. It's a numbers game, 'di ba? Mas okay yung mag-submit ka ng 10, ma-reject ka ng 10 beses kaysa hindi ka na-reject kasi wala ka namang sinubmit, 'di ba? Mas malaki pa rin yung chance na ma-hire nung tao na nag-submit nung applications talaga. And isipin nyo na lang, more on sa mindset nyo na kailangan ko ma-reject ng 100 times para makakuha ko ng isang client. Kasi pag shift nyo yung mindset nyo ng ganun, hindi ka na kumaga wala nang bearing sa'yo kung ma-reject ka ngayon or ma-reject ka bukas, ma-reject ka ng 99 times. Basta at alam mo, out of the 100 applications, merong isa doon na makakuha ka ng kliyente. Yun yung pinakakailangan mo, consistency na everyday mag apply ka talaga. Ako, di ako tumitigil kahit marami na akong clients. Continuous ako ng submission, nakikipag-contact ako sa mga owners ng businesses. So, Mm. yun yung maging consistent kayo. Yung iba consistent naman na walang ginagawa. Consistent din naman yan. Pero Correct. consistent na may ginagawa tayo. Yun yung ko. Tapos siguro, since may access kayo sa mga different groups, Facebook groups, Mm. na may mga nakahalo doon na business owners. So I suggest kapag may expertise kayo, i-try nyo mag-share nung knowledge na meron kayo. Huwag kayong mahiya mag-share. Tapos at the same time, huwag kayong maging madamot mag-share nung alam nyo. Kasi kapag nakikita ng mga business owners na nandun sa iba't ibang groups na, oh, yung tao na to, for example lang, nakita ko to si Jocelyn or si Ian Tamondong. Lagi to nagpo-post sa group na to eh. Tapos eventually, kailangan pala nila ng Google Ads expert or Facebook media buyer. Ikaw yung magpa-pop out sa mind nila kasi active ka dun sa community na yan. So, yun lang. Siguro wag kayong maging madamot pag-share ng knowledge nyo kapag meron na kayo. Kasi dun din kayo makakuha ng clients. Kasi ako, ang dami ko nang nakuha ng clients na hindi ko naman sila kilala eh. Bigla na lang nag-contact sa akin. Kasi nabasa daw nila yung Post, yung post ko, comment. ganun. Swak na swak yan, coach, din sa turo ko sa kanila na how to get clients in 1 week. Sabi ko, mag-comment ka as if pinadalhan ka na kanina sa PayPal ng $10,000. Merong may question, sagutin mo as if client mo siya. Ibibigay mo yung best mo. Wala kang pake doon. Hindi, sa example, binibigay kong example sa kanila. Kunwari, merong 100,000 na members sa FB ads na group. Kunwari lang to sabi ko, ilan diyan anong percentage diyan ng clients or business owners? Sabi nila 50, hindi 5 to 10% lang 'yan. So pag nag-comment ka, yung iba puro 'di ba? 'Di ba ang common sagot ng mga freelancer parang DM me, interested, let's connect, I can help. Wag ganun. Sagutin mo yung concern nila. Ibigay mo yung best mo. Bakit? Pag nakita nila yung sagot mo, sasabihin nito, Shikes, power tong taong to sabi ko. Kasi kahit 200 kayong nag-comment, ikaw ang mapapansin. Ang nasa may ng mga business owners, ayan ang talagang magaling sa FB ads. Wala akong paki doon sa kasi hindi nila alam kung magaling yun o hindi eh. Tama hindi. So that's the idea. Isa sa technique na tinuro ko sa kanila. Join groups, demonstrate your expertise because clients doesn't have an idea kung gaano ka kagaling. Usually yung business owners, guys, Mm. hindi sila madalas dun sa social media platform eh. So kahit nagko-comment ka, nagpo-post ka, at that time, baka hindi nila mabasa. Pero pag consistent ka, eventually baka makita nila yung content nyo. So isa lang yun sa mga, kasi ako marami talagang nagko-contact sa akin kapag ganun.
Yun. Actually, what I got from you, coach, number one, OLJ. Number one din yan sa Google Ads. Yan ang pinapaano ko sa mga students ko din, OLJ. Then number two, syempre yung mga FB groups. And then syempre yung ibang way pa, like sa mga agencies, team up with agencies. And then yung mga cold email din. Kasi what works for me may not work for you. Minsan ganun, hiyang-hiyang din yung tao eh. Kung saan kang part na 'di ba? Kasi lahat naman 'yon gumagana, pero ikaw minsan meron kang itra-try baka doon ka mas effective. Okay? Pero yung OLJ proven na 'yan, marami talagang clients na kukuha diyan. And I agree with that one. So coach, how do you see yourself now yung ano natanong ko na pala to no. Siguro before you start sharing to us yung 'di ba kasi papakita mo yung platform sa amin. Ano yung tips pa na iba mong maibibigay sa kanila? Anything last few tips na pwede mong ibigay sa kanila when it comes to Um, FB ads? Yes. Ako siguro, well, hindi lang sa FB ads, in general, sa freelancing, ang pinaka i-focus nyo is yung, ano, yung client nyo. Yung mapakita nyo yung client nyo, kumita yung business nila. Kasi at the end of the day, kapag kumikita sila, hindi ka nila bibitawan. 'Di ba? Actually, minsan nga kumikita na, hindi binibitawan ka pa, 'di ba? So, might as well i-exert mo na lahat ng effort mo. Huwag kang masyado maging complacent. Kailangan mo i-deliver yung results na gusto nila, i-deliver mo 'yon. I-times 10 mo pa kung kaya mo. Kasi yun talaga ang pinaka-ano with freelancing. Minsan yun yung edge mo eh. Kapag willing ka to do whatever it takes to make them successful. Kasi pag successful sila, doon ka lang din magiging successful talaga. Okay. Salamat coach for that one. Question, was there a time na yung nagsisimula ka sa freelancing, nag-offer ka ng parang free service? Hindi, talagang paid ka agad sa'yo. Bigla ko lang, Ako hindi, paid talaga ang ano ko. oo. Kasi, ah, hindi, ano ko eh, kumbaga, umalis ako sa trabaho, kailangan ko talaga kumita ng pera, di ba? So, hindi ako pwede mag-offer na, kaya ang ginawa ko nga, nag-VA muna ako eh. So, para kahit ma-reject ako na ma-reject sa Facebook ads, okay lang kasi may trabaho naman ako eh, as VA. So, hindi ako mazizero talaga. Tapos eventually yun nga, nakapasok ako sa agency. And wala namang free kapag sa agency. Pabayaran ka naman talaga nila. Correct, I agree. Coach, was there a time din ba na ano, tumanggap ka ng client, like not on the retainers or monthly, pero more on commission based ka? Pumapayag ka rin ng ganun on your Well, end? nag-start talaga ako sa retainer. Hanggang Mm. ngayon, retainer ako na um, premium yung retainer ko. At the same time, meron akong mga clients na may retainer ako plus profit share. So, yun yung ano ko, yung sa clients ko. Kasi, yun nga, kapag premium clients kasi, higher retainer. So, lesser clients, mas less stress. Tapos, kasi onti lang silang minamanage ko na accounts. Pero, mas malaki yung pinapasok kapag may retainer plus profit share. So, yun yung arrangement ko. Pero dati, purely retainer lang ako per month. Mm. Okay. Eto totoo to coach sinasabi ko sa Google Ads students ko kumbaga, kapag Google Ads expert ka, dun ka lang sa campaign build. Kahit sa amin kasi when we were trained by Google, when it comes to creatives, yung mga video or yung mga 'di ba graphics, for example, or poster, hindi kami gumagawa. Talagang si client ang hihinga namin, sisingilin namin. Boss, asa na yung ano mo para ma-run na natin yung ads. On your end, ginagawa mo din ba yung video editing and graphic designing or pure FB ads ka lang? Kasi alam ko nag-mention ka kanina, you hire your friends kapag kailangan mo ng creatives. So, yeah, parang tips din sa iba. Yeah. Well, sa akin, to be honest, ang ino-offer ko is yung Facebook ad service, Mm-mm. pati yung conceptualization ng mga ads. Kasi isa yun sa strengths ko, yung pag-conceptualize ng ads, video ads, and also graphics ng mga ads. Kasi yun nga, may background tayo ng onte sa advertising. Advertising. And edge ko yun. Kasi kaya rin ako nakakasingil ng mas mataas. Kasi marunong ako mag-conceptualize. Kumbaga, creative strategy yung tawag doon. Kasi sa ibang companies, creative strategist lang, nasa 100,000 na yun eh, na per Mm-mm. month. Eh ako, Facebook ads ako, tapos kaya ko pa mag-creative strategy. So, kaya ko maningil ng mataas sa kanila. Kapag kailangan nila ng ano, na
ako yung gumawa ng creatives, additional Mm. service na yun. So nagcha-charge ako ng another retainer for creation ng ads. Tapos yun na yung time na pinapagawa ko sa mga friends ko yung creatives. Pero separate siya yung sa pag-create kasi hindi sinasabi ko yung lagi sa client, ibang skill set kasi yung editing eh. Kaya ko siya isipin, pero pag inedit ko na yun, pwede ako i-take nun ng 4 hours eh or baka whole day, di ba? Not like kung expert gagawa nun, mas mabilis. Pero majority naman ng clients ko kasi, creative strategy lang ako, pati Facebook ads, kasi meron silang designer talaga. Ako lang Correct. nagsasabi. Tama, coach. Kumbaga, maganda talaga kung hybrid ka, like on your end, on the creative side ka, you can demand for, a higher rate with the client. Pwede mong i-bundle yan if you have that creative side of yours, di ba, graphics. Tapos, kunwari, media buyer ka pa. Tama hindi, guys? O, so ganun siya. So ngayon, coach, the floor is yours, Coach Anjo. Sabi mo meron kang papakita sa aming magic. Ay, hindi pala. Magic. Meron kang papakita sa amin about live. Yung papakita mo yung FB platform for us. So, take it away. Ayan. Yan. So ako kasi, alam ko naman marami gusto PowerPoint presentation. Pero ako kasi mismo nababato na ako sa PowerPoint presentation. And ipapakita ko sa inyo yung mga ano rin, kumbaga yung platform mismo para makita nyo lang kung ano yung mga pwedeng gawin sa loob ng Facebook Ads platform na baka somehow similar din dun sa platform na ginagalawan nyo. And before that, para lang yan ko lang, ito yung private group ko with 66,000 members, yung Wag Kang Tamad. So yung mga gusto mag-join, feel free to join for free dito sa Wag Kang Tamad. And makikita nyo naman yung mukha ko dyan, yung videos ko dyan, pati yung mga posts ko. So sumali na lang kayo dyan sa group ko. Alright? So ngayon, eto na. Di ko alam kung andyan pa kayo sa totoo lang. Pero sabi dito, nasa 243 naman yung nanonood. Pwede bang type nyo muna ng FB kung andyan pa kayo? At iinom muna ako habang dami pala Ayan, talaga. coach, nakikita mo ba sila, ang FB nila? Nagta-type sila, FB. Ayan. Ayan. So ito, hindi to madalas ginagawa ng iba, pero ipapakita ko sa inyo kasi wala naman ako NDA dito. And at the same time, yun kasi ang difference eh. Ako, yung tinuturo ko is kung ano mismo yung ina-apply ko. So pangit naman na ituro ko yung isang bagay na hindi ko ginagawa. Kaya ako, kahit meron na akong Facebook ads course, malaki na yung community ko, nag-handle pa rin talaga ako ng clients just to keep me updated sa mga nangyayari. And at the same time, ako mismo, alam ko kung paano gawing successful yung Facebook ads campaign. So I'm gonna share my screen. Ano yun mo, coach, yung present now? You see that one? Hindi, share Sige. screen lang ako. May nagtanong kasi ano po link ng community, sinend ko lang mabilis. Oo. Ayan. Sige, coach. So eto, kita nyo na ba yung screen ko? Yung mukha ko, di ba? Paulit-ulit. Ayan. So, ito yung Facebook ad platform. Nakita nyo na ba? Yes. Ikaw na lang magsalita bro kung nakikita mo kasi hindi ko nakikita yung sa chat habang nag-share ako. Okay Para lang, lang alam. coach. Okay. Yes, yes. So, basically, Nakikita namin. ito yung tinatawag natin na Facebook Ads Manager. Ito yung Facebook ad platform. Makikita nyo dito, yan yung columns. Ito yung return on ad spend for today pero ang ginastos pa lang naman is $16. So in short, gumastos ng $16, kumita na siya ng $431 itong client na to. Yesterday, kapansin nyo, nag-spend ako ng $716, kumita siya ng $3,300. Past 7 days, kung susumahin mo, nag-spend siya ng $5,000, kumita siya ng $36,000. Nag 7 times yung spinend niya. So, idea lang dito sa client na to. So, mag-start tayo dito sa taas. Okay, para lang may idea kayo. Etong sa taas, dito kayo pipili nung Coach, account. maliit daw, coach. Hindi nila mabasa. Can you zoom a bit ng konti? Ah, Yung si ano. yung Sige. ano ko mismo, Opo. yung screen ko. Opo. Control. Pa-zoom ng konti. Ayan. Ayan. Guys, can you see it? Ayan. Nakikita niyo na? Mas malaki na ba? Nakita nyo na ba?
Okay. Okay na guys. Kita na ba? Ayan. Okay na coach. Ayan. So dito nyo makikita kung ano yung ad account na hawak. So for example, itong account na to, Superior Hair New Zealand. Yung account na tong hawak ko. Tapos dito makikita nyo to, ito yung refresh button ng account. So pag click nyo yan, parang refresh lang din siya dito. Pero ito, dun sa Ads Manager lang. Hindi na yung buong page yung nagre-refresh. Tapos ito, kapag meron kang ipapublish na campaign, i-click mo lang yan. So, mga basic lang yan sa taas. Pero ang ipapakita ko sa inyo dito is ito. Simula dito, pababa. Para lang alam nyo kung paano mag-navigate with Facebook ads. Dito sa search and filter, malaking tulong to kasi pwede mo i-filter dito yung mga gusto mo lang makita na information. So, for example, search and filter nung mga may delivery. Pag sinabing had delivery, ibig sabihin yung mga gumastos na mga campaigns for the past 7 days. So, eto siya, lumalabas siya. Yung mga ganyan, nafe-filter out siya. At the same time, pwede ka rin mag-filter dito na, o sige, yung mga campaigns lang na may pangalan, yung campaign name contains Suma. Which is ako yan, Sumayaw. Yan. Ito yung campaigns ko. Yan. 10.6 ROAS for the past 7 days. Papakita lang sa inyo ng Ads Manager is yung mga may pangalan na Suma. So marami kayong options dyan to filter out yung kung ano yung mga gusto nyong information. Yan. May ad metrics, audience. Once you have access sa Ads Manager, pwede nyo nang i-explore yung part na yan, yung sa search and filter. So ako, madalas kong ginagamit yan. Then if we move forward dito sa right side naman, ito yung time frame nung information na gusto nyong makita sa Ads Manager. So kunwari, ang gusto mo lang makita na information is for yesterday. Siguro same with Google Ads lang. Click on yesterday. Ang makikita mo lang na information dyan is yung results for yesterday. For 7 days, 14 days, 30 days. Lahat yan, nandyan yung mga information na gusto nyo. So for past 30 days, kunwari, we spent $15,000. Ito yung kinita ng kumpanya, $108,000. Yun lang yung ipapakita niyan data. So ito, just navigation dun sa time frame nung information na gusto nyong makita. Yan siya. Clear ba, bro? Yes, coach. Yeah, naman. Malinaw. Okay. Yes. So ito naman, yung campaigns, ad sets, ads. Isipin nyo na lang to, parang family tree siya. Okay? Sa isang campaign, pwede ka magkaroon ng iba't ibang ad sets. Tapos sa isang ad set, pwede ka magkaroon ng iba't ibang ads naman. Several ads. Ganun siya. So, papansin nyo, ito, again, kunwari itong campaign na to. Isang campaign, meron tayong 5 ad sets dyan. Tapos sa loob ng ad sets na to, meron siyang iba't ibang ads din. Papansin nyo, 5 selected ad sets. Kapag 4 lang yung sinelect mo dyan, yung ads lang din nung 4 na ad sets yung makikita mo. Pansin mo, nawala din yung isa. Ganyan siya. So, 3 tong parts na to. Dito sa campaign, pag magke-create ka ng campaign, click mo lang tong create campaign. Yan. Pag dito sa campaign ng Facebook, meron tayo iba-ibang campaign objectives. Pero sa inyo, 2 lang ang tatandaan nyo. Kasi sa totoo lang, itong 2 na to, ito lang naman yung ginagamit majority of the time. Kapag local market, kunwari sa Philippines lang, yung business na ipopromote nyo or yung mga kliyente nyo is nagbebenta lang locally sa Philippines. Tapos, at the same time, wala silang website, Facebook page lang ang meron sila, you will go for engagement. Okay? Pero kapag international clients, ang madalas na ginagamit is yung sales. Yan siya. So ako kasi majority ng hawak ko is talaga, may mga website and may mga pixel. Mm-hmm. Yan. Kaya always go for sales ako. Kasi basic ang Facebook ads. Kapag ang ginawa mong campaign is traffic,
campaign, papansin mo dito, ang sinasabi niya, send people to a destination like your website or app. Kumbaga, ang main goal ng campaign mo is to drive traffic lang. Magpadala ka ng tao dun sa website. Pero hindi mo sinasabi sa Facebook na ang dalin mo dun is yung mga magpa-purchase. Kaya yung iba na media buyers, pag nag-run sila ng traffic sa website, bakit hindi ako nakakabenta? Kasi sinabi mo sa Facebook na traffic lang yung gusto mo, hindi sales yung gusto mo. Kaya yung binibigay nilang traffic sa'yo is ano lang talaga, yung mga tao na mahilig pumunta sa websites pero hindi mahilig mag-purchase. Pero kapag ang campaign objective mo is sales, ang ibibigay sa'yo na traffic ni Facebook is yung mga based sa algorithm niya, based dun sa More data. likely to buy. Oo, Yes. yun yung malaki yung percentage to buy talaga. So pag magkikreate tayong campaign, ganyan lang, sales, click on continue. Ayan siya. May 2 types of campaign, medyo advanced na to, dinidiscuss ko yan dun sa course. Pero most of the time, ito yung gamit, manual sales campaign. Papakita ko sa inyo kung paano mag-setup sa loob. So click on Okay. continue. Coach, while you're doing that one, nagne-navigate, okay lang na magtatanong ako sa'yo kasi yun yung tanong nila sa chat box. Okay lang Okay ba lang, yun okay sa'yo? lang. O sige. Kunwari, habang nagne-navigate ka dyan, sa Google Ads kasi, pwede kang mag-practice na mag-build ng campaign. Pwede mo ba siyang gawin dyan sa FB Ads na mag-practice lang muna? Pwede naman. Kasi ang ano lang naman, kunwari, may na-setup ka na campaign. Pwede ka mag-practice, pwede ka rin mag-publish. Basta make sure lang na naka-off. Ito, i-toggle mo yung button na to. Yan. Pag Ayun. naka-off kasi siya, tapos Mm. kahit i-publish mo yan, hindi siya mag-a-appear sa platform. Kasi Okay. naka-turn off pa siya eh. Pero pag naka-on yan, lahat nung sinetup mo, syempre, mag-show na siya sa Okay. Facebook ads. So, pwede ka naman mag-setup. Yan. Tapos yan, kunwari, ito na yung campaign, di ba, na setup na natin kanina. Mm. Yan. So, dito sa Facebook ads, may option ka. Ito yung campaign level, campaign level to, new sales campaign. Para lang di kayo malito. Ito yung binuild natin. So ito, yung advanced campaign budget, ibig sabihin lang nito is, kunwari, naglagay ka dito ng budget sa campaign level. Ibig Mm. sabihin, si Facebook na magde-decide kung saan niya gagastusin itong sinet up mo na campaign budget. Kasi di ba, tandaan nyo, sa loob ng isang for example, Wait. itong flex campaign, 180 per day yung daily budget niya, pero may several ad sets siya sa loob. Papansin nyo, hindi balanse yung spend. Kasi si Facebook nagde-decide kung saan niya isa-spend yung pera. At isa-spend niya yun dun sa feeling niya magkakaroon ng best results. So yun ito yan. Ito yung advanced campaign budget. Kapag dito mo siya sinet, ganun siya. Si Facebook magde-decide kung saan niya i-distribute yung budget niyo. Which is good kasi automated na siya. Diba? A lot easier for us media buyers. Yan lang naman ang sineset up sa campaign level. Sa totoo lang. Pero ako, pag nagte-test ako, ino-off ko to. Kasi gusto ko kapag sa testing, meron akong control dun sa mga tinetest ko. Alam ko yung spend nila on a daily basis. Pero pag nagsiscale ako, naka-turn on yan. Kapag advantage campaign budget ba, coach? For example, ang budget mo $100 per day. Does it go beyond 100 kasi siya magdi-decide o yung distribution lang sa ad sets yung siya magdi-decide? Yung distribution lang. Minsan lumalagpas siya siguro mga $10, $5. Pero hindi Okay. siya yung talaga nag-overspend. Okay. Sige, sige. Gaano katagal ang learning curve sa FB ads? Kasi 'di ba yung iba gusto nila parang dapat may result kaagad hindi 'di ba? Sa Google Ads to minimum sinasabi ko talaga 3 weeks, 3 weeks, 4 weeks yung learning curve ng algorithm. How about FB ads? Well, sa FB ads, hindi siya more on sa days eh. More on sa Oo. sa ano siya, sa results ng campaign mo. Mm. For example, ang gusto kasi ni Facebook para makalabas siya dun sa tinatawag na learning phase. Meron na tayo dito niyan eh. Okay. Eto, sa learning phase na to, sabi niya dito, ang gusto niya is maka-generate yung ad set mo ng 50 purchases sa Mm. loob ng 7 days.
So kapag mas malaki yung spend mo tapos high performing yung ad set mo, pwede ka makalabas sa learning phase within 3 days or 4 days kung Mm. nakaka-generate ka ng 50 sales. Pero at the same time, hindi kasi siya guarantee ng results. Gets mo ba yan? Kasi pansin Yes, mo, yes. eto, learning limited siya. Hindi siya naka 50 purchases within the past 7 days. Kaya learning limited siya. Pero at the same time, makikita mo yung results nito is mataas. Correct. Mm. So it's the same thing. Kapag nakalabas siya nung learning phase, hindi rin naman guarantee yun na magiging okay yung performance. Kaya ako, ang ano ko pa rin is i-check nyo talaga araw-araw kung para makita nyo kung profitable man lang. Pero at a minimum, siguro, bigyan mo man lang ng 3 days yung isang ad set to run para makapag-optimize si Facebook. Kasi baka Okay. mamaya, 100 pesos pa lang, enough mo na. Correct. Hindi niya pa nga napapakita sa mga 50 na tao eh. Kinancel mo lang agad, di ba? So, hindi dapat ganoon. So, ito, ang sa Facebook, ang learning phase niya, 50 na na results, Conversions. na Mm. conversions for the past 7 days. Not necessarily na lang na na purchases. Ano Pwedeng yan? Entire industry standard yung 50 na ano, kumbaga, o ikaw lang nag-set niyan. Definition mo lang. Ikaw nag-set niyan. yung Yung 50, yung sinabi mong 50. ay hindi, Is that, talaga yun ng Facebook talaga. okay, sige, sige. Papansin mo dito, pag tinapat ko dito sa learning, papansin mo 1/50, di ba? Nakalagay. Sa kanya galing yan, hindi ikaw Ito. nag-set ng 50. Ay, Tama ba, hindi. coach? Sila talaga Okay. yan. Okay. Yan nakalagay. Expected duration. This process could take up to 7 days. Yan yung sinasabi nila in Okay. learning. Pero yun nga, kapag mas malaki yung budget mo pinespend tapos performing yung campaign mo, pwedeng maka-graduate siya ng mas mabilis. Yan siya. Okay. Yan. Sige, coach. Gets ko, coach. Mm. Okay. So ito naman, ang ano lang dito sa Facebook, dito sa ad set level, since pinatay ko kanina yung campaign budget optimization, magsaset tayo ng budget dito sa ad set level. So kung daily budget mo is 50 lang, kunwari sa test or $10 lang, pwede mo iset yan dito. Tapos may option ka to schedule. Kung gusto mo bukas pa siya mag-start, pwede mo iset. Pwede mo sa susunod na bukas, 7. And kung anong time, pwede mo rin naman iset dyan. Yung end date, hindi namin ito madalas ginagamit. Ginagamit lang. Open lang, coach. No? Oh, Open time. not unless may promotions kayo na kunwari yung sale nyo 1 week lang. Syempre, yung end date at the end of the sale, ilalagay Like mo siya. Black Friday or mga ganon, di ba? Yan. Oo, ganyan siya. Yan. So ito, basically etong sa ad set level, dito nyo lang ilalagay lahat nung mga targeting nyo. So bababa lang ako dito. Makikita nyo dito, merong yung location, pwede nyo iset kung saan nyo ita-target. Alam nyo na rin naman yan with Facebook, di ba? Pwede nyo iset yung age ng ita-target nyo. Pwede rin kayong mag-exclude. Ito yung isa sa powers ng Facebook ads kasi kunwari, nagra-run ka ng cold traffic campaign. So, magsaset ka ng targeting tapos pwede mo i-exclude yung mga kunwari nag-purchase na sa'yo. Ayan. Kunwari, ito. Gusto ko mag-run ng campaign pero I wanna make sure na yung mga kita ng ads ko is yung mga hindi pa nagpa-purchase for the past 180 days. So basically, ang makakita lang ng ads mo is lahat ng tao except tong mga tao na to. Na Yan. nag-purchase na. Na nag-purchase na. Kasi nga Correct. naman, bakit ka naman magma-market pa ulit sa kanila eh? Nagbayad ka na nga dun sa pagbenta sa kanila, di ba? Pero pwede ka mag-run ng retargeting campaign na ito lang naman yung tina-target mo, yung mga nag-purchase na sa'yo kung gusto mo sila For repeat i-upsell. purchase. Oo, yun Aha. naman. So, Okay. yun yung power ng Facebook ads. Tapos, ito naman, etong Advantage Plus audience kasi, si Facebook na pinapa-decide mo kung kanino niya ipapakita yung ads mo. Pero kapag nagte-test kami, usually ginagamit namin use original audience. Ito yan.
Itong advantage audience, makikita niyo, switch to original audience options. Kasi Mhm. ito, medyo mas may control ka dito sa audiences. Ayan. So dito, pwede ka mag-create ng mga look-alike audiences. Kunwari, meron kang list ng mga purchasers mo. Kunwari, meron kang email list ng mga nag-purchase sa'yo na 1,000 people. Pwede mo i-upload yon dito sa Facebook. Tapos, magke-create ka ng tinatawag na lookalike audiences out of those na mga naging buyers mo in the past. So, kunwari, meron kang 1,000 buyers in the past, in-upload mo dito, tapos nag-create ka ng lookalike, gagawa si Facebook ng targeting wherein same sila ng mga tao na nag-purchase sa'yo before. Yan siya. So may Mm. higher intent sila to buy na rin, kumbaga. Kasi ang pinagkopyahan niya is yung information ng mga tao na bumili na sa iyo in the Hahanapin niya past. yung mga taong kapareho ng behavior ng mga bumili din. Tama ba, Yun. coach? Oo. Oo. Kaya mas malaki yung percentage na ano yun, maging successful yung campaign mo. Yan siya. So dito, pwede mo i-set yung age rin, pwede mo i-set yung gender, kung male or female. Yan. Pero ako, madalas naman open lang yan. Not unless kung yung product mo is specifically for men or women lang din talaga. Okay. Question, coach. Sa targeting, kunwari lang, pwede ba ako mag-target ng specific FB groups? Hindi ka pwede pinagbawalan na yun ni Facebook yung mag-target Ah, ka specific wala na na, pala yan. Oo. pero pwede ka mag-target ng different interest demographics for kunwari, nagbebenta ka ng mga pang baby. So pwede ka Oo. maglagay dito sa detailed targeting ng parents. Ganyan siya. Mm. Ito, pwede ka pumili nung lahat ba ng parents or yung parents with adult children 18 to 26 Or or kung female na parent lang. Pwede din. Female lang, pwede di ba? gagawin Oo. mo yon is kunwari female na parent lang. Seselect mo tong parents all tapos papalitan mo na lang yung gender ng women. Okay. Ganyan siya. So yan siya, parents all and women. Tapos ang kagandahan pa dito sa Facebook, pwede mo pa siya i-narrow down yung targeting. So kung gusto mo parent siya, at the same time, define further mo, tapos mahilig siya kunwari sa Harry Potter. Mm. Yan. So, Ganun na pwede lang mo siya pag naman. ano. Okay. Yan, ganyan siya. Makes sense. So, pwede ka mag-detailed targeting dito sa Facebook ads. Tapos sa placements, maraming ano pero in short, para eto shortcut na to para sa inyo. Pagdating sa placements, all placements lang lagi ang gagamitin nyo. Kasi at the end of the day, mas matalino pa rin sa atin si Facebook talaga. Alam niya kung Kung saan mas kanino. kung Correct. saan mas nagko-convert talaga yung tao. Kasi may mga tao na gumagamit ng platform, meron mga tao na mas gusto nila sa mga blog sites. So kapag naka-all placements ka, si Facebook maghahanap kung saan mismo yung tao na yun. Okay. Coach, question. Ikaw mismo as a freelancer, ano yung majority ng clients mo na niche? E-commerce, real estate, or service-based, or anong klase? Actually, Sa'yo lang. yung niche ko, yung pinakamahirap, which is e-commerce lang talaga. Kung gusto Mm. nyo ng medyo madali, maka-generate ng results, mga lead generation yung mas madali. Kasi ano yun kumbaga kahit mataas yung cost per acquisition nila, mahal din naman yung services nila Kunwari kung lawyer ka or doctor. Kaya kumikita pa rin sila. Not like with e-com, madalas is smaller yung margins nila. Mm. Pero ang ano lang kasi with e-com, mas high spending sila. So in terms of profit share, mas malaki yung potential mo sa e-commerce. Kasi volume no? Oh, Mm. kasi So, walang limit correct. Pwede ka mag-spend ng mga $1 million per month. Yun yung highest na spend ko per month sa isang account. Mm. Pero mga lead generation kasi may limit yan Pag lawyers, meron lang sila kaya na i-fulfill in 1 month. Kaya limited rin yung budget nila na binibigay para sa'yo. How about real estate, coach, for example? Okay din naman ng real estate, pero hindi ka kung real estate ka, you go for a retainer type of arrangement kesa per transaction. Kasi again, hindi mo naman matatrack kung nakabenta talaga siya ng unit or hindi, di ba? At kung magkano yung nabenta niya na unit.
Mm. So, might as well get a retainer kapag sa real estate. Pero okay din ang real estate kasi nga, malaki din ang kinikita nila. Pero you have to understand na sa real estate kasi is may certain percentage lang din sila na kinikita doon sa Correct. overall na nabebenta nila. Kasi baka iniisip mo 10 million yung benta, 10 million Kasi yung kita broker ba nila. sila or agent lang sila, Oo. maliit yung percent nila, 'di ba? Oo. Kasi Correct. kung agent ka, siguro mga 3% ka lang. So, i-consider mo pa yung ibabayad nila sa'yo dun sa services mo kung magkano yung matitira sa kanila in 1 month Oh, after I ng mga see. sales. Okay. Coach, may tanong sila, anong minimum na pag international na market na minimum na budget per day? Depende sa niche ang sagot ko niyan kung Google Ads Kasi depende sa cost per click ng sa inyo sa FB Ads, for Ako, example. ang magkakaiba yan, pero ako, ang main rule ko kapag kumukuha ako ng clients Oo. is at least yung daily spend is 3 times the cost per acquisition na target. So, Okay. so kung $50 ang target cost per acquisition natin, we have to spend at least $150 per day. Okay. Sige, Ganun siya. coach. Oo. Yun. So, yun naman sa ad set, yun na, ang dali lang, di ba? Kasi targeting sa campaign is objective lang. Yung sa ad set is kung ano lang yung mga adjustments pagdating sa targeting na gusto mo. And then sa ad level, yun na yung sa magke-create ka ng ad. So dito, ilalagay mo lang yung Facebook page na gagamitin mo. You have to be careful dito sa part na to kasi minsan, yung kahit ibang account yung open mo, ibang page yung naka-appear dito. So make sure na tama yung page. So Instagram account, lagay mo rin. Tapos dito, magke-create ka na ng ad. Pwede ka mag-manual upload or catalog. Pag catalog, Facebook magde-decide kung ano yung papakita niya ng mga Mm. products. Ipupull niya lang yan dun sa website mo kung ano yung mga products na gusto So niya hindi ka ipakita. pwedeng mag-pin or pumili ng product, siya talaga sa catalog. Pwede naman pag gumawa ka nitong mga carousel or collection. Okay. Pero Sige. madalas nga manual upload tayo para may control tayo dun sa ano sa paggawa natin ng creatives. So may different formats tayo pero syempre ano lang naman to tinuturo ko sa inyo kung paano mag-create mismo is ito yung madalas kong gamit, single image or video. So pag magke-create ka ng ad, yun lang, manual upload, single image or video, tapos i-off natin yung catalog kasi ayaw natin mag-pull yung Facebook ng sarili niya. And then dito tayo pupunta sa ad media. So sa ad media, pipili ka lang add image or add video. Let's say add tayo ng image. May option ka to upload images. Just click on this button. Pero kung meron ka na dun sa account mo mga naka-upload, kunwari ako meron na, i-click ko lang yan and then Mhm. upload. Andyan siya. And coach, while you're doing that one, naglo-load siya. May tanong din dito na yung sa buying type, dapat ba laging auction? Oh, lagi lang auction tayo. Wala Okay. kang i-change pagdating dun. Shortcut na yan, sinasabi ko sa inyo lahat tayo, mga Okay. technique. So Okay. eto, may ano ka, makikita mo dyan, pwede ka magpalit nung sa placement. Kung gusto mo 9:16 placement, yung puno siya, yung wala tong gray part. Pwede ka mag-upload ng ibang creative na ganun yung ano niya, yung size niya para lang mas Okay. maganda tingnan. Pero yan lang, click next. Tapos sa Facebook, may options ka na to create all optimizations. Sa optimizations na yan, siya na yung maglalagay ng music, ipapakita niya yung relevant comments doon sa ad. Sa brightness, siya na rin mag-a-adjust. Marami yan. Text overlays, visual touch-ups. Kumbaga, ang ipapakita niya sa tao is yung feeling niya na type of ad na magko-convert siya. Yan siya. Mhm. So, all optimization. And then you click on done. So, andyan na siya. Ito yung makikita nyo na ad niya. Diba? Preview. Yes. Preview lang yan. Live naman yung preview na yan. Makikita nyo siya dyan sa gilid. So, primary text, ito yon. Dito siya nag-a-appear yung primary text. Yan, ito siya sa taas, sa baba ng sponsored. Tapos itong headline, ito yung headline. Yan, ito yan. Ito yung headline. Dito lumalabas. Mhm. Okay? And then description, ito yon. Yan, ito yung description, yung under ng headline. So basically, itatype in nyo lang dyan, tapos makikita nyo na kung paano mag-a-appear yung ad nyo
sa mata ng tao. Tapos pwede ka maglagay ng several text options dyan. Mm. Tapos pag naglagay ka nito ng text options or headline options, si Facebook na magde-decide kung ano yung papakita niyang headline. Depende dun sa tao again. Again, binibigyan mo si Facebook ng more control kapag ginawa mo itong mga options. Ako typically when I run ads, ito isang primary text, isang headline lang, tapos ito yung description, isa lang din. Para wala nang option si Facebook. Ikaw lang, Oo. yun lang talaga mismo, no? Oo. Kasi Kasi kapag pag nagte-test ako, oo, gusto ko, magro-rotate sila. Okay. gusto ko, ako yung nagko-control ng test. Kaya Kumbaga, ibang ad set siya, if ever. actually, different ad lang. Gagawin ko, duplicate ko Different ad lang lang, to. ano, oo. Quickly duplicate lang. Tapos, Tapos, ibang headline. or depende kung ano tinetest ko. Dito sa set na to, kunwari, image ang tinetest ko. Papalitan ko yung Mm, image na to. Palitan ko ng image, pero same headline. Tapos same din yung mga yung yung primary text and description. Yun yung isa sa mga ways to test sa Facebook ads kasi madalas yung mga tao, di ba, nagte-test sila ng iba't ibang bagay sa loob ng Facebook ads. Ang problema kapag ganun, kapag each time nagte-test ka, nagpapalit ka ng primary text, headline, pati description, mm. kapag nag-work siya, hindi mo alam kung anong variable yung may effect kung bakit nag-convert siya better. Correct. Makes sense. Yan. Kaya ako, pag nagte-test Was it the talaga ako, text or the image or isa gano'n? lang ang tinetest ko, pa isa-isa. Very scientific yung approach ko sa testing ng Facebook ads. Do you Tapos, always start with the image, coach, or sa headline ang ikaw, consideration mo? hindi, Lagi. talaga, image talaga ako or video. Kasi, at parang Correct. ikaw na lang experience mo yourself, di ba? Pag nagsascroll ka, hindi naman headline yung una mong Correct. titingnan or yung text eh. Yung creative mismo yung una mong titingnan. Kaya meron ako minsan yung mga headlines and ad copy ko, mga 1 year na yun na tumatakbo, yun pa rin yung ad copy ko. Ang nagbabago lang yung, yung creatives. Makes sense. Eto, coach, tanong din nila ha. Yung sa ads manager na gagamitin, sa client mo daw ba o sarili mong ads manager? Sa client lagi. Kasi Correct. kapag nagra-run ka ng ads, nakakonekta yun dun sa credit card nila eh. Kasi pera ng kliyente yung ginagastos natin, hindi pera natin. Kaya kailangan ad account nila yung gamit talaga. Yun din yung sabi ko sa Google Ads, coach. O, Oo. ganyan din sa amin. O, Laging ganon kasi maraming instances na yung iba akala nila okay yon. Pag spend nila, hindi nagbabayad bigla yung kliyente. Diba? correct. So, Oo, hindi ka na nabayaran doon sa services mo, hindi ka pa nabayaran doon sa expense mo, doon sa ads. Kaya always use yung account nung kliyente. Bibigyan ka lang naman nilang access eh, as an correct. advertiser. Mm. Yan. So, yan lang naman yung pag-setup ng ads. Tapos dito sa baba, is lalagay mo yung landing page na gusto mo silang dalin after nila i-click yung shop now. Yan. Ito yung shop now. Yung call to action, pwede mong palitan yan ng sign up. Depende kung saan mo sila dadalhin, subscribe. Pero e-com, usually shop now yan, 99% of the time. Tapos dadalhin mo sila sa product page. Mm. Ako, pag nag-run ako ng ads, hindi ako nag-run papunta sa collection pages or sa homepage. Kasi the more na malayo sila dun sa product page, mas malaki yung chance na mag-bounce sila dun sa website or mag-decide sila na hindi bumili. So Correct. lesser steps, higher chance na bumili sila. So ganun lang naman yun yung pag-setup. Kaya very basic lang. Tapos kiklik mo lang tong website events para matrack nila yung mga nangyayari doon sa website mo para ma-record nila yung mga nag-add to cart, initiate checkout, purchase, and so on and so forth. Question, Yan lang. coach. Since nag-mention ka na yung para na track nila, eto, tanong uli nila to ah. Oo. Anong pagkakaiba daw ng pixel sa conversion API? Yung pixel kasi is yan, yung the way ni Facebook matrack yung nangyayari mismo sa website through their platform mismo. Yung Okay. yung kasi yung copy, yan parang server side. Sa server side na tracking siya. Hindi siya yung sa pixel tracking. Pero pagdating kasi sa Facebook ads, pag sinetup mo pareho yun, yung copy, pati yung Facebook ads, mina-match up niya lang yun eh. Na kung same tong tao na to, ika-count niya lang yun as one. Kung same yung tao na to, so tinatrack niya both
sa server side, kunwari Shopify yung gamit. So, tinatrack nila sa Shopify yung nag-purchase, tapos tinatrack dun sa Pixel, minamatch up nila yon kung same yung mga details, kinakount nila as one lang yan. Makes sense. Para lang para hindi nag-over-report or under-report, yung nakikita mo sa Ads Manager. Pag nakita mo siya sa Ads Manager mo, na niya na yun, na filter out niya na yun. Correct. Hindi, yung mga ganyan yung nagko-consolidate yung data, di ba? Yung minamatch mo lang, oo. Tapos kung merong discrepancy, yung mga ganun na case. Next, coach. Ito tanong uli nila sa ano ba to? How long yung split testing daw, yung A/B testing na ginagawa mo? Days lang? Or Yun nga, katulad ng sinabi ko sa iyo kanina, more on based siya sa spend, hindi dun sa sa time na niraran ko siya. Kasi syempre, pag lower ad spend ka, mas mabagal yung data mo. So, slower din yung decision making mo, di ba? Correct. Hindi, pero pag high spending, kunwari ako, yung isang tinetest ko, nagsuspend yun ng $500 per day. Sa isang araw, kaya ko na i-decide yun kung ipapatay ko or hindi. Isipin mo, nag-spend siya $500 tapos isang purchase lang. Hindi ka pwede maghintay ng 7 days. $3,500 yun bago mo patayin. Baka bago mo patay yun, pinatay ka na ng kliyente. Correct. Totoo yun. Eto pa, kailangan bang maging magaling mag-design ng creative o gumawa ng caption as an FB ad specialist? Eto, pag FB ad specialist, at a minimum, kailangan marunong ka man lang gumawa ng ad copies. Yun yung primary text, pati yung headlines. Ano yun kumbaga kahit papano, aralin mo yun. Kasi very basic and may chat GPT naman eh. Yeah, gamitin mo yung chat GPT, that's for free. Pagdating sa creatives, hindi ka naman required, pero yun nga, mas makaka-charge ka ng malaki kapag may understanding ka. Kasi kunwari, ako, media buyer ako. Ako yung nasa loob ng account. Alam ko kung ano yung nagper-perform na ads. So ako lang rin makakapagsabi dun sa creative designer kung ano yung nagper-perform na ads and kung bakit siya nag-perform. Dahil dun sa pag-test ko ng creatives na yun. So, i-understand mo yung pagbasa ng data para makapag-suggest ka ng iterations dun sa creative designer. Yung next nilang gagawin. And yun nga, kapag sa agency ka kasi nag-work, madalas hindi mo kailangan ng creative background eh. Kasi ipoprovide nila yung images, ipoprovide nila yung ad copy sa'yo, salpak ka lang ng salpak, parang copy-paste, copy-paste. Pag ganun yung job mo, siguro pwede ka sumweldo ng mga 30,000 to 50,000 per month. Kapag ganun lang yung job mo. Pero pag nasa creative strategy ka na, kaya mo maningil siguro around $2,000 to $3,000 per month per client or even more. Lalo na kung ikaw nagpo-provide pa nung editing na eventually. Di ba? So, mas malaki. The more na kasi, eto lang yan eh. Lahat ng platform ng advertising, lahat yan na pag-aaralan. Diba? Lahat na adjust. Pero you can only do so much inside the ad account. Diba? Turn on, turn off, upload, diba? Tapos change budget. Pero at the end of the day, ang babayaran sa'yo ng kumpanya is yung knowledge mo sa advertising and sa creatives. Mas mahalaga yung creatives kasi tumatalino na yung algorithm ngayon, yung AI ngayon. Eventually, magsasalpak ka na lang talaga tapos magbe-base si Facebook ng targeting dun sa images and videos na in-upload mo. Actually, ginagawa na nila ngayon yun eh. Na yung, kaya kami, pag nagra-run ako ng ads yung mga medyo matatagal na sa Facebook ads, broad targeting lang kami. Walang interest targeting, walang lookalike audiences, walang exclusions. Siguro mag-exclude kami paminsan-minsan purchases. Tapos, dinadali namin dun sa creatives na pinapakita namin. Dun sa creatives na pinapakita namin, ano yun may iba-ibang levels of awareness kasi pagdating sa advertising. So yung pinapakita akong ads sa kanila is nakadepende dun sa gusto kong i-target. Kung gusto ko i-target is yung mga solution-aware market. So ipapakita ko dun siguro mga before and after type of creatives, di ba? Hindi ko sila, syempre hindi mo naman pwede mag-offer ka kagad ng 20% discount, di pa nga nila alam yung produkto mo eh. Correct. Yun. So yun yung strength kapag may background ka sa creative
strategy talaga. You can Whether pang ano, unaware or solution or oh, problem, saang level sila. oo, Oh. doon ka na magbe-base. Yung si Facebook, actually doon sa group ko sa Wag Kang Tamad, may post ako doon na pinakita ko doon, gumawa ako ng advertisements na Mm. pang ano, na pang solution aware market. Dali at iyan ko lang. Yung post na yon or yung ano. Ito, Oh, sige. i-share ko sa inyo. Sige, coach. And while So, you're doing that one, coach, sige, sige. Ay, nakalimutan. So, nakalimutan ko tuloy yung tatanong. Sige lang, go ahead. Ayan, shinare mo. shinare ko eh. Wait. Okay. Ito, yung matalino si Meta nga. Yan. Papansin Mm. nyo dito, naglagay ako dito ng solution aware. Ito, plus na. Sandali. Yan. Solution aware market, Mm. product aware, most aware. So, basically, walang targeting yan. Lahat yan, nakadepende lang yung messaging dun sa ads na pinapakita ko, dun sa awareness level nila. So, kung papansin nyo, si Facebook is nagsuspend siya ng majority ng budget dun sa solution aware kasi cold market pa siya. Which is yun yung gusto ko dito sa test na to na ginawa ko. Yan, nung August 12 lang to. Ay, August 12 to September 12. Papansin nyo, yan siya. So, tinetest ko na kung ipapakita ba talaga ni Facebook sa tamang tao yung mga ads na ginagawa ko. And based dito sa test ko na to, ginawa naman nga niya. Yeah. Okay. So, kaya mas mag-concentrate kayo talaga. Ewan ko kahit anong platform, kahit TikTok pa yan, Snapchat, or Facebook, aralin nyo talaga yung paggawa ng creatives. Maganda siyang dagdag na skill set talaga. And talking about creatives, coach, kasi syempre dami ng AI, Midjourney, DALL-E, dami na niyan, di ba? Would you Ah. recommend yung mga AI-generated na creatives? Basta as Um, long as kaya niya yung gusto mong ano output, for example, like kung solution or problem aware, ganun. okay Hindi. naman, pero at the same time kasi, for example, solution-aware market or problem-aware market, madalas video ang mas magko-convert well dyan eh. Kasi Mm. kailangan mo sila dalhin dun sa journey, di ba? To convert them hanggang maabot nila yung most aware na market. Yeah. So, pag videos, mas may tiwala ako dun sa script writing skills ko kaysa Okay. dun sa inaano ng AI. Siguro pwede ako magpagawa, for example, with ChatGPT ng bigyan mo ako ng Script. ng script Mhm. tapos i-edit out ko na lang yun. Kasi pagdating sa creatives, tatandaan nyo, mas importante on how you show it kesa kung paano mo siya sinabi. Di ba? Correct. Kasi for example, ang papakita mo is yung strength nung item mo. So Mm. pwede mong ipakita lang na for example, yung tao, tinatry niyang ibali At yung hindi product mabali. mo, Oo. hindi niya mabali. Okay yun. Pero ako as an advertiser, medyo i-exaggerate ko yun. Gagawin ko 2 truck, dinaanan yun. Pero hindi siya nabali. Ano mas Correct. bebenta dun sa tao? Siyempre, yung sa truck, di Yes. ba? Mukhang mas matibay yun eh. Kumbaga, yun. Pwede ka simple lang yung script mo, pero the way you show it sa videos will matter more. O ano yun na, bonus na yun. Kumbaga, hindi lang Facebook ads, pati creative strategy na yun. Oh, 'di ba? Oh, sulit 'yan, guys, ha. Oo. Anything else you have questions? Pero ako, ang dami kong natutunan, ha. Taga-tanong ako pero meron din akong questions binabato ko kay coach. Pero sobrang value nun ng binigay ni Coach Anjo. Do you agree, guys? Do you agree? Type nga kayo diyan ng 1. Oo, sobrang ganda ng value na 'yon. Sa iba siguro kung bago lang sa inyo 'tong media buying, baka nahihilo kayo ng konti do'n sa usapan or mga tanong. Pero magigets niyo rin 'yan kasi babalikan niyo naman yung recording. Okay ba 'yun sa inyo? Oo, pero at least you have an idea now na, Ah, ito pala, ganito pala ang takbo. Tapos pinakita pa ni coach yung paano mag-navigate, ni Coach Anjo. Anything ah. else, coach, na meron kang idadagdag or that's it for now para ano, what do you think? Um, well, siguro kung gusto niyo pa matuto more on Mm. advertising, join yung private group namin. Libre naman information. Pero if you want like to, kumbaga, mas mapabilis yung learning nyo, you can enroll dun sa course ko. 1,999 lang yon. Alam naman Okay. yon. Yung ibang students ko nandito. Yan yung link. Sinend ko na lang sa sa group yung link.
Kung gusto nyo lang naman, 1,999 yan. Pero yung value dyan, sinasabi ko sa inyo, talo pa niyan yung mga 20,000 to 50,000 na courses I-share pagdating mo sa lang sa Facebook akin, ads. coach. I-share ko sa group yung link na yun, ha? Sige, Para sige. enrollment. Ano ko. Sige, sige. Para ma-share Pero ko sa ano yun nga, pwede nyo kayo i-direct message din naman kapag interested kayo. Para kung may questions kayo, pwede ko masagot. Hindi naman ako masungit. Nagre-reply naman ako Ayun, basta hindi busy. may creative training din yun, coach. Tanong nila. Meron Yung ba? meron akong slightly creative training doon. More on sa importance ng mga kailangan mo i-test dun sa Facebook ads, sa creatives. Do Yan. you Like, have a scheduled training, coach? Like, may date ka ba? Or it's more of like hindi, university ano yan? online access na nila? University yan, 1-year access yan. So Okay. even if I update the course, may access kayo as long as nandun kayo sa 1 year. Ginawa ko siyang ganun kasi mas gusto kong nababalikan nyo yung Mhm. yung information kesa ano kesa balik tayo mag-usap lagi about it. Kasi doon ko rin ina-upload pati yung mga webinars doon ko na rin ina-upload talaga sa Okay. website. Coach, ito tanong uli nila. Meron bang creative strat class doon? Wala pa tayong at yung specific for creative strategy Oo. wala pa doon Pero on how I test creatives nandun. Pero yung Okay. for creative strategy ano yun it's a totally different skill set talaga. Ang graphics talaga din, ano? Siguro, Oo. gagawa ako ng course na maniningil ako 100,000. Joke lang. Okay. May propose, meron din bang, ito tanong, may proposal included po or strat docs? Anong Siguro yung proposal? siguro yung Ito, pag-proposal sa client, merong 3 packages kunwaring ino-offer mo yung mga ganun na case. wala. Ako kasi isa lang talaga ino-offer ko dun sa client, sa totoo lang. And Ah, very straightforward ako. Ito lang siguro matuturo ko sa inyo. sige, sige. Pagdating sa pag-close ng clients, bonus na to sa inyo. Madalas kasi nag-ano kayo, ah, natatakot kayo magsabi ng presyo sa kliyente. Ako, ganito ako mag-transfer ng pressure Sige nga. sa kliyente. Pag tinanong nila, magkano ba yung rates mo? Sabi ko, my rate is let's say $5,000 per month. Yung iba, tumitigil na doon, di ba? Ako, ginagawa ko yun into a question. Sinasabi ko, my retainer is $5,000 a month. Kunwari hindi ko sinasabi yun yung retainer ko, $5,000 a month. How do you feel about that? Pag sinabi mo kasi yung phrase na, how do you feel about that? Natatransfer mo sa kanila yung pressure na baka sabihin Afford nito, ko ba o hindi ko hindi? kaya. Oo. Di ba? Correct, Kasi correct. minsan natatakot ka magsabi. Pero pag sinabi mo yun, sila yung medyo mapapaano, sasabihin lang, kaya ko naman basta makuha natin yung results. Ganun kasi Di with ba? advertising Di ba? Kapag kaya mo i-produce naman yung results, is ano na. Pati dadating kayo dun sa time na ako kasi, hindi ako nagpo-provide ng services unless paid na yung whole month. Ang linya ko dyan is marami na akong experiences na after ko i-set up yung account, biglang nawawala yung client. Kasi akala nila kaya na nila i-run yung advertising after ko i-set up. So, ang ano ko talaga is payment before service ako pagdating sa Facebook ads. Yun yung isang kagandahan ng Facebook ads. Kasi kapag nakapag-build ka na ng credibility, pwede ka na talaga maningil before pa yung service. Yung Correct. end of the month, ang ibibigay nila sa'yo doon is yung profit share na. Pero retainer mo, pinabayaran na sa una. Correct. I agree with that one, coach. Ayan. Ang tindi na. Ako, mabigat sa akin yun na part. How do you Full feel about payment that? lagi, May. Gusto ko yun na part. How do you feel about that? Gusto ko yun. May ano kasi Oo. ako, may mga techniques ako sa closing deals, mga ganyan. Oo. Paano daw sa beginner? Sabihin mo, I'm a beginner. How do you feel about that? Joke lang guys. How do you feel about that? Hindi, it's how you position yourself naman eh. Tsaka magigest nila yung value na kaya mong ibigay even the way you ask questions. Ay, ang Pati, tindi. eto yung Yes, iba, kung yes. nahihirapan ka, nabaguhan ka, Mm-hmm. sabihin mo na sa kanya na siguro, sabihin mo, pwede mong sabihin na I learned from the best in the industry and I am willing to give you the first 2 weeks for free. Correct. Diba? Tapos if you like my service by then we can continue with the service with my usual rate.
If not, then we can go separate ways. Ganun lang yun. At least, Yes. ang only loss niya nun is yung pera na spinend niya sa ads. Pero at the end of the day, hindi pa rin loss yun sa end nila kasi may data sila sa platform na kung ano yung hindi nag-work. Magagamit pa rin nila yun in decision making. Oops. Kasi sa pagdating sa advertising is you don't lose money lang naman. You only lose money when you don't learn from it. Correct, correct. And meron akong i-add sa kanila sa ganyan na part. While you're doing your 2 weeks na libre, example lang to. Kunwari, first 5 days pa lang meron ng result. Maganda na, happy si client. That's the best time to get testimonials kagad. Hingan mo kagad. Kasi may Tama. pang portfolio ka na. Wag mong kasi baka, 'di ba? Yun kagad, gawin nyo yan. Hingi kagad kayo ng testimonials. Kasi kahit libre yun, pero, uy, meron na akong portfolio. May pogi points na ako sa next client dun. O, di Oo. ba? May pwede ka ng ibida. Okay ba yan sa inyo, guys? Oo. Coach, meron pa ba? Or ano? Pero ako, punong-puno na ako ng value na kuha sa'yo, Coach. Aside from dun sa, yung ituturo pa ni Coach kapag dun nag-enroll kayo sa talagang siyempre, konti pa lang to, patikim pa lang to, guys. Pero alam kong ang dami yung matututunan with Coach Anjo. Okay ba yun? Oo. Anything else? We're going to accommodate 1 or 2 more questions and Oo. we're gonna Kasi wrap things kailangan up. natin bumalik sa trabaho. Correct, correct. Meron pa ba? Ano yan, ayun, how much? Ay, wala na yun. Okay na yan yung tanong na yan. Pwede kong sagutin yung tanong nila na magkano ang FB ads kay Anjo Sumayo? Do you offer internship, Coach? O yun na tanong. Ayun. Madalas na tanong sa akin yan. Pero sabi ko nga sa inyo, wala kasi ako agency. Mm, Direct ako sa lahat ng clients. Hindi ako pwede magpa-internship kasi makikita nila sa history yung mm, pangalan nung gumagawa ng edits. correct. Yan. May certificate po ba, Coach? Ito magiging Mm, straightforward na ako sa inyo. sige, go. Huwag kayo maging after dun sa certificate ng Facebook ads. Kasi pagdating sa clients, hindi nagmamatter yung certificate na nanggagaling sa coaches. Kaya hindi talaga ako nagbibigay ng certificate. Kung kailangan nyo ng certificate, i-type nyo sa Google yung Facebook Blueprint. Yun yung certificate na meron kami. Yun yung certificate na kinuha ko before. Yun yung Direct only, galing kay FB. direct yun galing kay FB. Pero before ka makakuha ng certificate na yun, kailangan mo magbayad sa kanila, nasa $150. Tapos at the same time, kailangan mo ipasa yung exam nila. And yung exam nila is camera on yun. So pinapanood ka nila habang ginagawa mo yung exam, kaya hindi ka pwede mandaya. Yan. So yun yung meron kaming certificate dati, requirement yun dun sa agency namin na nakuha ko. Pero yun nga, siguro sa lahat ng clients na nakausap ko, isa lang humingi ng certificate. Di ba? So kaya wag kayo masyado magana sa certificate. Kung kailangan nyo talaga ng certificate, ang magmamatter is yung blueprint certificate from Facebook. Kaysa There you ito go. po kayo, na hindi, dali lang naman gumawa na sa Canva, di ba? Gawa ko. Pero hindi mo Correct, magagamit. correct. Correct. I agree. Okay, guys. Hindi. Coach Anjo, on behalf of the community, all right? Alam ko ito nasa mga 200 plus lang tayo, almost 300 kanina. Pero I'm going to make sure thousands of people are going to see this video. Kasi alam kong marami kang matutulungan sa FB ads. Okay ba yun, Coach? Thank you, thank And you. guys, let's palakpakan natin si kahit emoji na lang. Oh yeah, Hindi virtual ko clap na kita. lang tayo. Nakikita mo, Coach, yung palakpak nila na yan na virtual clap. Nakita ko yung... Ayan. So we just want to thank you for giving us the time, sharing your time with us. So yeah, that's it, Coach. Salamat. Tapos magkikita pa rin tayo basta kahit ako feeling ko magi-enroll ako niyan para para